Hi guys, this is Shan. Alam nyo ba na ang MacArthur Landing Memorial National Park ay matatagpuan sa Candahug, Palo, Leyte? At ito ay may kasing layo ng 5 km from South Tacloban City. Ang MacArthur Landing ay naganap noong October 20, 1944. Ito ay naging isang kilalang national park noong July 12, 1977. At ito ay may laki ng 6.78 na hektarya. Ito ay naging isang marka bilang ni General Douglas MacArthur to fulfill his famous promise, I shall return, in landing in Leyte on October 20, 1944. What's up? Ako si GR. Samahan niyo ko at alamin natin ang kasaysayan at fun facts na pinakasikat dito sa simbahan sa Eastern Visayas. Tara! Matatagpuan ang Palo Metropolitan Cathedral sa bayan ng Palo, Leyte. 15 minutes lang mula Tacloban City. Opisyal na pangalan, Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration. Itinatag ito ng mga Jesuits noong 1596. Pero mismong simbahan na nakita natin ngayon. Huling itinayo noong 1915s pagkatapos masira ng World War II. Kasi ito ang Mother Church ng buong Archdiocese of Palo. Sinasakop nito ang Leyte at Biliran, kaya dito nakabase ang Archbishop. Ibig sabihin ito ang pinaka-importanting simbahan sa reliyon. Hoy, alam nyo ba ang Red Beach ay isa sa pangunahing landing site ng mga Allied Forces ng ikalawang digmaan? Tinawag din to na Red o Bloody Beach dahil dito rin naganap ang mga labanan ng mga Hapon. Sabi ng mga kwento, dumali din dito ang mga dugo ng dagat. Alam nyo ba ang Kalipayan Dancehall ay isang masayang gusali na ginamit ng mga opisyal ng Allied Forces pagkatapos ng Leyte Landing noong 1944? Fun fact, ginamit ito bilang lugar ng mga pagtipon at pagdiriwang matapos mapalaya ang Leyte. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba ang Baliwan ng Peter ay isang makasaysayang lugar kung saan ginaganap ang mga pagdiriwang at cultural events? At may fun fact po ako sa inyo. Alam niyo bang dito ay dinaraos ang taunang Entados Kasadyaan Festival? Hi guys, this is Mark. Alam nyo ba, ang Leyte Provincial Capital ay isa sa pinakakasaysayang gusali na ginamit noong panahon ng digmaan. Isa ito sa pinakakilalang heritage building sa Leyte. Yan lang po, salamat! Good up guys, my name is Abanta. Isa sa mga lumang gusali ng lungsod na naging saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Tacloban. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ito bilang isang heritage structure ng lungsod. Hi guys, it's me, Ruby. Nagurugtong sa Leyte at Sawan at binuksan noong 1973. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na itinayo sa ibabaw ng dagat. Price Mansion. Ito ang impormasyon ng Price Mansion. Naging pasamantalang punong himpila ng Douglas MacArthur pagkatapos ng Leyte Landing. Meron akong fun fact para sa inyo. Dito inahanda ang ilang mahalagang plano para sa pagpapalaya ng Pilipinas. Hi guys, this is Jay. Alam nyo ba, ang Santo Niño Shrine at Heritage Museum ay punong-puno ng tipong kasangkapan at obra? Fun fact. Hi guys, this is Lloyd. Alam niyo ba, ang Madonna of Japan ay isang monumento nagsisimbolo ng kapayapaan at pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan pagkatapos ng digmaan? Fun fact, regalo ito ng mamayan
ng Japan bilang simbolo ng pagkakasundo sa Pilipinas.